Glory to God, glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, magandang hapon po sa lahat po ng sumusubaybay at nakikinig ng programang ito ng DWAD. At siya nga pala, bago ko makalimutan, Sister Fanny Baluyot, kung nakikinig ka kapatid, ang staff po ng SOC, sa pangalan po ni Brother Ting, bumabati po sa iyo ng maligayang kaarawan. Kung ilan ang edad mo, hindi na namin kailangan pa alamin yon. At least nagpadala ka ng supply dito. Maraming salamat. Kahit naman wala, okay lang naman yan eh. Ika nga magkakapatiran. Yan lang naman ang magagawa natin, yung ipag-pray, ipanalangin, na walang dadapos sa katawan, patuloy ang paggamit ng Panginoon. Yan ang kailangan natin eh. Alam mo, yung mga panayan, yung mga supply na yan, yan pangalawa lang yan eh. Ang mahalaga, yung ipanalangin ka, okay? So, ang ating live stream, happy viewing po. Ulitin mo nga. Happy viewers, Elisa Nicolas from Vietnam, Shirley Yap from Singapore, Camila Romera from Japan, Melody Morano of Cavite. Okay, maraming salamat po. Hindi man tayo karapat-dapat dito. Ang mahalaga po, wag po magkaroon ng patlang ito pong programang ito, sapagkat napakahalaga po. Kasi po ang salita ng Diyos po nakataya dito. Oras na hindi po natin ito sinalangan dito. Ika nga sa ayaw mo at sa gusto magbabayad ka rin. Hindi, sumalang ka na. Hindi man karapat-dapat at less. Pakikinabangan, may mapapakinggan. Ang mahalaga po doon mapakinggan yung salita ng Diyos. Okay? Ngayon po, ay wala po tayong sponsor. So kami po ni Sister Jenny Lapera po nandito. Kaya kinakailangan po, no? Kung ano man ang gusto ng Panginoon na sabihin namin, bilang daluyan ng kanyang buhay na salita, ang biyaya, pakinggan na lang po ninyo, sapagkat napakahalaga po ito mga kapatid. Kaya sa mga sandaling ito, tunay nga ang salita ng Diyos na tayo po ay nasa pangalawang linggo na tayo ng pangatlo na ba yan? Pangalawa ng itong muling pagkabuhay. Kaya sa atin pong lahat mga kapatid, pahalagahan po natin ito pong linggo ng pagkabuhay, sapagkat ito po ang kaganapan. Okay? Ito ang kaganapan. Pangalawa, second Sunday of Easter season. Okay? Papasok po yung dito, third Sunday sa darating po na linggo, at nakausap na po natin na magmimisang pari para po sa atin. Kundi po ako nagkakamali, sa darating na linggo po ay kung yung nakaraang linggo is Divine Mercy Sunday, sa darating na linggo naman po is the Good Shepherd Sunday. Kaya po sa ating pong lahat mga kapatid, okay, bilang mga Kristiyanong Katoliko, okay, kasi po pag tayo po'y patuloy na sumusunod, gumaganap sa kalooban ng Diyos, natutuwa po, nagagalak ang Diyos, ay iba po matuwa ang Diyos kapag patuloy tayo sumusunod, gumaganap. Yung pangangailangan mo, alam niya na yan. Kaya hindi mo pa man hinihingi yan, sapagkat sumusunod ka, gumaganap ka ng kalooban ng Diyos, kalooban niya, kumbaga kunting kalabit na lang doon sa switch, andi diyan na. Sabi niya nga sa John chapter 15 verse 7, sabi niya, kung ang salita ko nananatili sa inyo at ako'y kung ang salita ko'y nananatili sa inyo at kayo'y nananatili sa akin, hingin ninyo sa aking Ama anumang maibigan nyo, sa pangalan ko ipagkakaloob sa inyo. So napakatindi po ng pangako ng ating Panginoon. Kaya ito nga po, itong season na ito po'y napakahalagang, ibig sabihin na pahalagan, sapagkat ito po ang kaganapan ng pagliligtas ng Panginoon. Siya'y nagsakripisyo, siya'y namatay, siya'y muling nabuhay upang
upang ibigay sa atin ang tunay at ang katotohanan ng pangako ng Diyos. Okay? Sabi nga doon sa Isaiah 41:10, no? Kayo ang magiging bayan ko. Ako ang inyong Diyos. Kaya ibig sabihin nun hindi pala tayo pababayaan ng Panginoon. Mahal na mahal niya tayo. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, mahal na mahal niya tayo. Sa iyo, Sister Jenny, kumagano'n ito. Ano masasabi mo itong panahong ito? Ano bang nadama mo? Ano naramdaman mo? Na sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ano masasabi mo, kapatid? Muli sa magandang hapon sa ating Panginoon, Sir Pani Baluyot, happy listening. Sa lahat na nakikinig, alam mo, Brother Marcelo, yung masasabi ko lang po sa panahon natin ngayon, na kumbaga, kumbaga kakapit lang po tayo sa ating Panginoon kasi napakahirap na po ang panahon natin ngayon. Nandun yung nakikita natin hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pero sabi nga, pag inamberan mo ang ating Panginoon, hindi tayo ipababayaan, hindi tayo iwanan. Yun lang, Brother Marcelo, sa magandang hapon. Amen. Maraming. Yan po ang katiyakan doon. Siya nga pala, second anniversary na yata ng Texon. Okay? Mga taga-Texon, sino man po nakikinig, tayo po'y bumabati ng happy second anniversary ng inyong pong grupo. Anyway, nung araw, nung bago pa yan, kasama po ako dyan sa pagpanik-panik ng Mama Mary. Pero dahil sa, alam ko, kayang-kaya na nila, nung iwanan ko po yan, lumago. Hanggang sa ngayon, ganyo. Ganyan po, kapag pala matyaga ka, kasi mahalaga po yan, yung coordinator dyan ay matyaga. Okay? Pag matyaga yung coordinator, matyaga rin yung mga bubuo ng grupong yan. Kaya, hintay-hintay lang po, mamaya po pagkatapos ko rito, no? At tayo po ipupunta dyan. At inihintay ko pa rin yung gitarista natin. Alam ko, darating yun. Yeah, so, mga kapatid, no, sa kabila ng wala tayong sponsor, sana po, kung hindi po kayo makarating, sabi po natin head servant, kung hindi po kayo po pwede, 2 days o 3 days before, bakit tumawag na kayo, magipag-usap na kayo, kung hindi kayo makarating. Ganun po yun. Now, kung ano man pong mga bagay-bagay dyan, pwede naman natin yan na, ito nga, wala tayong sponsor, pero okay lang. Pero mahalaga po, mga kapatid, ang programang ito, sa ngalan po ng ating head servant, Brother Ting Arcadio, na siya po ngayon ay nasa Pabahay 2000, okay? Doon po siya, anniversary rin doon. Sa Pabahay 2000 na yun. Kaya tayo po pagkatapos dito na atasan po na pumunta sa Dixon upang paggamit tayo sa Diyos na buhay. Upang sa gayon, ang bilang patutuo na sa loob ng kasi pangalawang taon na yata ito upang yung kanilang pakikipagtunggali sa galaw ng kadiliman, dilit iba kung hindi ang Panginoon ang nagtagumpay. Kaya tuwan-tuwa Diyos kapag naipagtatagumpay mo Diyos, tuwan-tuwa yan dahil ibig sabihin nun paglalarawan lang ng mga ginagamit at kinakasangkapan niya ay unti-unting tumatatag, unti-unting tumitibay sa pananampalataya. Yan po ang mahalaga doon. Kaya po, sa isa pong ginagamit ng Diyos, may kinakailangan maging totoo ka. Matalino ka nga, magaling ka nga, mahusay ka nga sa Biblia. Ha? Kung hindi ka naman totoo, hindi ka naman tapat, lalo pa itong community ito, hindi po batayan dito yung marunong ka sa Biblia, matalino ka, ha? Kumbaga kabisado mo ang buong Biblia. Pero kabisado mo nga, kung hindi ka naman tapat sa Diyos, hindi ka naman totoo, ay hindi po yun ang magiging batayan dito. Simple lang po dito, kahit hindi ka gaanong marunong sa salita ng Diyos. Wala kang gaanong kabisado sa salita ng Diyos. Ang mahalaga, totoo ka, tapat ka.
Eh nga, pag yung mag-share ka, magbabahagi ka, abay, kinakailangan yung i-share mo, totoo. Okay? Baka kung gawa-gawa mo lang, paparusahan ka ni Lord. Sige. Okay? Kaya, sabi nga ng isang pare, ang epektibong pagiging preacher is yung kanyang pagbabahagi ng kanyang bahagi ng kanyang buhay. Sabihin, sharing. Yung personal sharing niya. Yung kanyang life testimony. Yun ang pinakamabisa, epektibong natutuwa ang Diyos sapagkat isinishare mo yung talambuhay ni Kristo, at least naitugma mo doon, di man lapat na lapat, pero naitugma mo yung buhay mo doon, kumbaga, malapit-lapit na tayo sa total consecration. Okay? Kasi ang total consecration, wala po yung doon sa sa dunong mo sa Biblia, sa talino mo sa Biblia, ang total consecration. Yung bang pagtatanggal ng lahat ng mga bagay-bagay. Halimbawa, may bisyo ka. Matalino ka, magaling ka nga. Pero yung bisyong yan, ay hindi mo naman mabitaw-bitawan. Nako, hindi po yun ang batayan. Okay? Kaya mahihirapan ka, lalong pahihirapan ka kapag ikaw ay hanggang ngayon. Sabi nga tumatanda ka nang walang pinagkakatandaan. Yan ang mabigat doon. Kaya po, mga kapatid, kapag nakilala na natin si Lord, nakalapit na tayo sa Panginoon, kilalang-kilala na tayo, at ganon din naman tayo, nananatili sa Kanya, wag na tayong gumawa pa ng anumang mga bagay-bagay na hindi niya kinalulugdan. So, sa linggo po, meron po tayong misa, mga kapatid. Kayo mag-alala. Nakausap na po natin yung mamumuno sa atin sa misa. Kaya sa mga sandaling ito, siguro dadako na po tayo. Siya ka pala, mga kapatid, meron po tayong CLSS. Tama ba? May CLSS tayo. Pero kung maaari po, panoorin muna natin yung programa 7:30 to 8 ng umaga. Yan po ay sa Channel 4, mapapanood po kahit na 30 minutes lang. Alam nyo, yung 30 minutes na yan, marami na pong pinagagaling ang Diyos. Ang sinumang nanonood nun. At nasa Kanya ang pure na pananampalataya. Alam nyo, tinutugon po ng Diyos. Kaya, wag po natin pagpaliban ng panonood ng itong programa ng Soldiers of Christ sa Channel 4, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Bueno, mga kapatid, yung mga magsi-CLSS, bukas, handa na po kayo. Okay? At tinatawagan ko po na maaga yung pong mag-attendance. Sana dumating kayo na maaga. Okay? At tayo naman po handang tumulong sa mga taga Maynila na sila po ang sponsor ditong ating Bueno, mga kapatid, dadako na po tayo sa pagbasa ng mabuting balita. Awit muna po tayo. Sa pagbasa po ng mabuting balita, pakinggan po natin si Sister Jenny Lapera ng Sawatang. Sumaatin nawa ang pagpapala at pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagpakain sa 5,000. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo sa lawa ng Galilea, na tinawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan niya ng napakaraming tao sapagkat nakita nilang mga kababalaghan ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao.
Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukan si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 2 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tagkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sabada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda, binigyan ng lahat hanggang gusto nila, at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para handa masayang." Gayon ang mga ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang nakita ng mga tao ang kababalaghan ginawa ni Jesus, sinabi niya, tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na malapit ang mga tao at pinilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis sa mag-isa patungo sa kaburulan. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Purihin ang Panginoon. The power of His love. Talaga naman. Oh, napaganda yung kantang yan, ano po. Talaga ang pag-ibig ng Diyos, very powerful. Okay? Kaya pag tayo, natulad tayo kay Kristo, nakasunod tayo, sinundan natin, tinularan natin, magiging powerful din yung ating pag-ibig na ibabahagi. Bueno, mga kapatid, inuulit ko po, Sister Fanny Baluyot, happy birthday. At ganyan din po, happy listening po. May monitor ba tayo? Sa mga kapatiran namin, doon kay Sister Ria Rico, kay Sister Rose Albacino, kay Sister Mian, and kay Brother Sunny, at kay Brother Abit Tinumpit. Happy listening po sa inyo. Steady lang kayo dyan. Gusto nyo, pwede nyo nang buksan yun, nakatakip sa bilaw di ba? Okay lang yun Dami naman yan Bueno, mga kapatid, para po maunawa natin, napakaganda po ito kasing ebanghilyong ito, na meron pong ibang katawagan dito. Paano nila tinatawag ito? Sabi yung mga professional o yung mga sa Bible scholar, ito ebanghilyong ito bang ebanghilyong na tinatawag na Divine Providence Gospel. Kumbaga, banal na nanggagaling sa Panginoon, provident provider, buhat sa banal na pagbibigay ng Panginoon. Okay? So, napansin po natin doon sa Ebanghelyo, mga kapatid, 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Biro mo, 5,000 kalalakihan. Wala pa doon yung mga asawa. Tsak po, nandun yung mga asawa. Alam po kasi, mga babae, mga panahon yun, wala po sa atin dance. Pero siguro hindi naman po pwede, pati pagkain i-deprive, hindi naman pwede yun. Pag kumain yung lalaki, yung asawa niya, siyempre, pakakainin niya, pati yung mga anak, pakakainin din. Ibig lang sabihin dito, ang nakatala po sa attendance is 5,000 only. Now, dito sa 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda, makakasya kaya yun. Sabi nga ni Felipe, kahit na nagkakahalagan 200 dinars, para ibili ng pandesal o tinapay, hindi magkakasya talaga ganun kadaming tao. Pero alam niyo ba, mga kapatid, nung kapanahonan din po, maging ang panahon ni Moises, na nagutom din itong mga Israelita, sabi ng Panginoon, huwag mag-alala. Moises, sabihin mo sa kanila, pauulanan ko sila. Hindi nga ba? Nagsawa sila talaga ng kakakain. Kaya ganun din nagaganap ngayon, mga kapatid, dito sa bagong tipan na ito. Si Lord, hindi siya nagbibigay ng may kakulangan. Sabihin, magbigay siya talagang siksik, liglig, umaapaw pa, sobra-sobra. Kaya, tayo kaya, paano tayo magbigay? Yan. So, ibabalik ko sa inyo si Sister Jenny Lapera para po dun sa mabuting balita, ayon na rin sa kanyang pananaw. Sister Jenny?
Muli sa magandang hapon sa ating Panginoon, sa kabalabalan ng Espiritu Santo, kay Brother King, Sister Early, Sister Ata, Sister Joe Gonzales, sa lahat ng mga kasamahan ko sa opisina, alam ko nakikinig sila. At damogin nga salamat, Sister Pani Baluyot, nga nagbigay ka sa amon nga pagkaon, at salamat gid bahala ka ng Diyos, happy birthday. No, tayo napakaganda yung ating ebanghelyo at mabigat, no? Kasi po, kapag konti lang talaga ang panalig mo sa Diyos, talagang hindi talaga mangyayari, pero kay Lord, sabi nga, gawin mo number 1 kay Lord. Hindi ka na humihingi. Biro mo, magpakain ka ng 5,000. Di pa kasama po yung ibang mga tao dyan. So, sobra talagang powerful si Lord. Kasi po, hindi mo na hingiin. Katulad rin po, ihambing ko po sa mga soldiers of Christ nga naglilingkod sa ating Panginoon. Basta po, patuloy po tayo nga maglilingkod. No? Yung ating hinihingi, hindi natin hingiin kay Lord. Ibibigay ni Lord yung siksik lilig umaapaw pa. Hindi na natin hingiin yung mga pagkain na yan. Sapagat sabi nga, pag unahin mo si Lord, sabi nga sa Matthew 6 verse 33, pag sumakita natin higit sa lahat kapag harian tayo ng Diyos at mamuhay sa iyon sa kanyang kalooban at ipagkalumi ang lahat nating kailangan. Basta unahin natin si Lord, hindi natin hingiin yung pagpapakain na yan. Sabi nga, kung minsan nababalisa tayo, no? Dahil na kung minsan wala tayong pagkain, kung minsan lingkod na nga tayo sa ating Panginoon, na doon pa rin kabalisaan. Pero sabi nga, manali ka lang ng buong puso, no? Buong isip kay Lord nga darating. Kasi Brother Marcelo, pag ako humingi kay Lord, buong puso ko talagang tinatanggap. Hindi pa ibinigay, tinanggap ko na. Alam kong ibibigay sa atin ng ating Panginoong buong puso, at ang ating kahilingan ipagkaloob talaga sa atin, sapagat hindi naman tayo pabayaan ng Diyos. Sapat sabi ng ating Panginoon, iba yung naglilingkod sa hindi naglilingkod. Kung anong hingiin mo, ipagkaloob sa ating Panginoon. Yun lang, at sa magandang hapon, Brother Marcelo. Sa iyo, sister, sa pagbiglang tingin itong ebanghelyong ito, of course, talaga si Lord makapangyarihan. Okay? Makapangyarihan siya. Kayang-kaya niyang padamihin ng tinapay. Kayang-kaya niyang padamihin yung pandesal, isda. Okay? Alam niyo, yung sa atin pong sa banal na kasulatan po, lagi po ang dalawang klase lang po, itong tinapay at isda. Wala lang iba. Samantalang tayo, pag kumakain to, iba't ibang klaseng putahe. Oh. Sa karne na lang, mga ilang putahe na magkakaluto. Pero dito, sa ating Panginoon, at ang kanyang mga apostol, simple lang. Tinapay, isda. At sigurado po, ang masasabi natin, si Lord, kayang-kaya niyang paramihin ang tinapay. Dahil doon siya nga, paghahainan is 5,000. Matakin niyo, iniisip-isip mo nga sa 5 pirasong tinapay, kahit na kunting kurot lang, hindi rin talaga magkakasya Hindi magkakasya. Kaya maswerte rin naman, tinan mo, Sister Jenny, tinan mo, maswerte naman sapagkat merong isang bata doon na, alam niyo kasi yung bata, sabi na natin, may dala-dala siyang baon. Hindi niya inintindi kung ito'y makita, kung ito'y may tago niya. Basta ang mahalaga, may dala-dala siyang baon. Yes po. Okay? May dala-dala siyang baon. Ito po yung pananaw sa pangalawang pananaw, no? Sa unang pananaw, walang duda. Kayang-kayang gawin ni Lord na paramihin ng tinapay. Pero kung sa pangalawang pananaw, ito po yun. Yung bata, sabi nga ng Panginoon, meron pala 5 pirasong tinapay dyan. 2 pirasong isda. Akin na. Di binigay. Alam nyo, ang Panginoon, pag magdasal yan, pasasalamat. Yes po. Tayo nga, hindi. Lord, dagdagan mo pa itong ulam, ganito, ganun. Siya hindi. Kung anong nandiyan, pinasasalamatan niya na. Sa parang sinabi niya, Ama, maraming salamat. Maraming salamat. Ito, meron pa 5 pirasong isda, tinapay, 2 pirasong isda. Maraming salamat. Nung pagkatapos, binasbasan niya at pinamahagi. Mantakin nyo, sumobra pa. Pero kung titingnan naman natin sa kabilang banda, mga kapatid, nung makuha niya yung 5 pirasong tinapay na yon at 2 pirasong isda, ano sabi niya? Paupuin ninyo sila kasi yung lugar, may lugar doon na madamo. Okay? Ano po simbolo nito?
Si Lord, dadaling ka dun sa ganas, dun sa masaganang pastulan. Kaya kita niyo yung ating awit ng pastol. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Ibig sabihin nun, hindi kanya dadalhin dun sa maghihirap ka. Hindi kanya dadalhin na ikaw pang talagang magpursige. Kung hindi, dadalhin ka doon mismo na wala ka ng kaproblema. Kaya ang sabi niya, paupuin ninyo sila. Now, nung sabihin siguro ni Jesus, o akin na yung 5 piraso, yung 2 pirasong isda, baka kung may sinabi pa siya, kita niyo yung bata pa lang ito marunong na mag-share, marunong magbigay. Paano kaya yung mga matatandang nanonood, hindi kaya nakonsensya yun? Siyempre po. At ang mga Hudyo, pagka sila ay nagbibiyahe o naglalakbay, hindi pwedeng wala silang baon yun. Ultimo yung langis, ultimo yung alak, may baon sila. Yun pa kayang pagkain. Sa mga tuwid, kung sa bata, may baon, okay? May tinapay, may isda, ay siguro na konsensya itong mga matatandang to. Sabi, kakahiya naman ito. Oo. Yung bata nga, nagbigay, paano tayo dito, dala-dala natin, tinatago pa natin. Ang ginawa ngayon, sabi ng ilan sa mga mamamahayag, inilabas daw nila lahat yung kanilang baon. Nung mailabas yung kanilang baon, ayun. Alam niyo, hindi siguro, hindi sinabi ni Jesus na, oy, mahiya naman kayo, ilabas niyo yung baon ninyo dyan. Lamok bilang Panginoon, bilang Diyos. Siguro, kumbaga, tinatch niya, hinipo niya yung kaisipan nitong mga matatanda. Kaya nung hipuin niya, of course, nakonsensya yon, kaya kanya-kanya labas ng baon. At doon, sabi dito sa ating ebanghelyo, hindi mahirap kay Kristo magparami ng tinapay, multiplication of bread. At hindi rin mahirap kay Jesus na hipuin niya ang isipan ng mga taong naroroon para ilabas nila ang kanilang mga baon. Kaya nung nangyari na nga, ayun, talagang nagpakabusog. Sabi roon, ibinigyan hanggang gusto pa, sige, kain. Busog na busog. Alam niyo mga kapatid, nung matapos ng kumain, sumobra yung pagkain. Anong sabi ni Jesus? Tipunin ninyo yung mga sobrang yan. Okay? Tipunin ninyo para huwag masayang. Isa pa ito. Tayo. Kuminsan, pag sobra na, yung bang akala natin medyo na yan tayo pa, ibigay mo na lang sa aso yan. Itapon mo na lang yan. Kaya ilagay mo na sa basura. Hindi po pwede yun. Dito po, mga kapatid ko, pag nakikita ang ating head servant na sobra-sobra, kung saan-saan namin nilalagay, totoo po yan. Minsan napagalitan po kayo. Bakit? Kumukuha ka ng hindi mo kayang ubusin. Bakit nagluto kayo ng hindi nyo maubos? Masasayang yung pagkain. So, ibig sabihin nun, maging yung ating head servant, meron siyang, kumbaga, kaisipan ng katulad ng kaisipan ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Kristo, ipunin ninyo yan. Hindi nga ba? Nung tipunin nila, sumobra 7 bakul pa. Kita nyo, mga kapatid. Si Lord na mismo ang may-ari ng pagkain, yung may-ari ng biyaya, pero pinakikita niya, tinuturo niya, huwag masayang ang lahat na yan sapagkat yan ay grasya ng Diyos. Sana makita rin natin na napakagandang aral na tinuturo ng ating Panginoon. Na yung bang walang masasayang doon. Sister Jenny, itong mga panahong ito, maraming nagdarahop. Kaya nga po ako, pag pumupunta ko sa mga prayer meeting, ang panalangin ko ganito, Lord, maraming salamat, binusog mo na naman kami sa pangkaluluwa. Ito na naman, Lord, matapos mo kami pakanin. Pagka yung pangkaluluwa, bago namin galawin ito, Panginoon, ito mga pagkain ito, ano man yan, okay? Sopas o whatsoever, pinipray ko muna yan. Ang ginagawa, ganito ako manalangin, Lord, basan mo po ito. At, Panginoon, nais namin alalahanin yung aming mga kapatid na ngayon ay nagdarahop. Pag hindi pa makapagkalkal ng basura, hindi nila may tatawid ang kanilang pagkagutom para lang maibsan yung pangangalam ng sikmura. Kaya, Lord, nawa humipo ka pa ng maraming mga angat sa buhay upang itong mga
umaasa na lang sa basura. Mabahagaginan din nila ng kanilang mga pagkain. Kaya ipuin mo, Panginoon, yung mga maangat sa buhay, yung mga may kaya sa buhay, na sana maging daan sila, maging instrumento mo sila na magpakain, magbigay ng mga makakain doon sa mga walang-wala. Kasi, alam naman natin, yung mga mayayaman na yan, pagka hindi na po pwede, tinatapon na lang. Ay bakit, kaysa itapon mo, hindi pamigay mo na. Diba, mga kapatid? Ipamigay mo na doon sa nagugutom. Hindi nga ba, kung tayo nagpapasting, halimbawa, pag malakas ka kumain, okay? Sa bagay, ngayon, bibili ka ng mga 5 piso, naku, ganun na lang yun. Pero pag nagpapasting po, ganito po maganda dyan, ano? Halimbawa, nagpasting ka, yung kakainin mo, pangalmusal mo, pananghalian mo, at hapunan na lang, ipamigay mo na lang doon sa mga walang makain. Okay? Ipamigay mo na lang doon. Sapagkat napakahalaga po, sabi nga ng Panginoon, ano mang ginawa mo sa pinakahamak at maliliit kong mga kapatid, sabi ni Jesus, yan ay ginawa mo sa akin. Sapagkat ginawa mo sa akin yan, ako ang magbibigay sa iyo. Tutumbasan ko yung binigay mo. Alam niyo mga kapatid, hindi po pera ang ibibigay ni Lord. Hindi pera, hindi salapi. Kung hindi ang ibibigay sa iyo, yung ikaw malagay dun sa bandang kanan, makakasama mo ang line-up ng mga tupa. Ibig sabihin nun, ang ibibigay sa iyo ay buhay na walang hanggan. Sister Jenny, anong may dadagdag mo Yes pa? po, muli isang magandang hapon. Tunay nga po, Brother Marcelo, totoo yung sinabi mo. Kasi po, sa panahon natin ngayon, marami pong mayaman, di ba po? Maraming mayaman, pero hindi naman po marunong magbigay sa mga mahirap. Sana po, yung mga mayaman po nga, sobra-sobra naman po ang kanilang kinikita. Magbigay sila po sa wala. Lalong-lalo, Brother Marcelo, yung may mga kapansanan, makikita natin nga, minsan po nagpapalimos nga, wala na talaga po. Kahit po konti, bibigyan natin kasi sabi nga po, pag mahal natin ating Panginoon, mahalin rin natin ating kapwa. Masarap nga po tayo na napakaraming putay nga nakakain natin. Si Jesus, anong putay? Tinapay lang po at saka isda, pero malakas. Bakit? Kaya rin po niyang gawin ang lahat ng bagay. Pero po nandito po yung kababaan ni Jesus, ang kanyang kalooban nga palagi nakadepende sa kanyang Ama. Mababang mababasa na po tayo mga soldiers of Christ, patuloy po tayong maglilingkod nga may kababaang loob, at ang sino man pong wala, bibigyan po natin, sapagkat ang ibabalik naman ni Lord sa atin, Brother Marcelo, ay siksik, liglig, umaapaw pa. Yun lang, Brother Marcelo, sa magandang hapon. Amen. Totoo po yun, mga kapatid. Malalaman mo naman yung sino ba dapat bigyan. Yung mga talagang hirap na hirap, nagihikaos. Pero kung minsan naman, may mga taong baka nagsasamantala lang yan. Yung bang mga may kapansanan, yun ang mga dapat bigyan, yung walang makitang hanap buhay, walang trabaho. Okay. So, gusto kong magdagdag pa, no? Kung itong si Jesus, sabi na natin, pinarami niya na lang yung tinapay, no? Yung kasing pangalawa kong reflection doon is, nilabas nila yung baon. Pero kay Lord naman, hindi imposible, kayang-kaya niyang gawin yung pagpaparami ng tinapay. Okay. Kung tayo ay may pananampalataya sa Diyos, kung tayo may paniniwala sa ating Panginoon, yung sinasabi nilang, yung RH bill na yan, makinig kayo yung RH bill na yan, kaya po, gagawa ng paraan kung paano kukontrolin yung lumulubong population explosion dahil baka magutom tayo. Kapatid, sa akin pong pananaw, hindi magugutom ang bansang ito. Amen. Kung ang mga taong angat sa buhay, wag lang makasarili. Wag lang yung sarili lang nila iniintindi nila. Wait, tandaan ninyo, mga kapatid kong mayayaman, mamamatay din kayo. At lahat ng yan ay iiwanan ninyo. Kaya bang nabubuhay pa, mag-share na kayo dun sa mga walang-wala, lalo na dun sa may mga kapansanan. At alam ng Diyos yan. Okay? Alam ng Diyos yan. Kung ano ang ating mga ginagawa, ito ba'y nakabubuti sa nakararami, matutuwa ang Diyos sa atin. Kaya yung sasabihin, magugutom, itong bansang Pilipinas, sa palagay ko hindi po magugutom. Kung mawala lang sa atin yung pagkamakasarili,
yung ating kadamutan. Okay? Nasasabihin na, wala akong pakialam kasi tamad yan ganito, ganon. Ay, hindi mo ba nakita may kapansanan niya? May sakit yan. Kaya yun ang dapat. Okay? Ay, at sa akin pong palagay, hindi po magugutom, Sister Jenny. Ano masasabi mo, Sister Jenny? Yes po, tunay nga po talaga, Brother Marcelo, hindi po tayo magugutom. Lalong-lalong pa po tayo kung nakasandig tayo sa ating Panginoon. Kasi wala naman tayong magagawa kung wala tayo sa Diyos. Basta po, lagi lang po yung may mga, marami pong mga pagkain, yung mga mayaman, makishare lang po sila. Kasi sabi nga nating Panginoon, mahalin mo ang kapwa. Pero sabi nga po, kapag mahalin natin ang kapwa, doon po, isishare natin yung mga pagkain natin. Sapagkat wala naman po, kapag madamot po tayo, siyempre po pag madamot tayo, doon po tayo maghihirap. Pero pag makishare po tayo sa ating mga pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, doon po tayo lumuwag ang ating buhay. Yun lang, Brother Marcelo, sa magandang hapon. Amen. Maraming salamat. Kaya po, ako po, mabibigyan ko ng konklusyon, ang bansang ito, hindi po magkakagutom-gutom. Kung ang mga angat sa buhay, yung mga mayayaman, yung mga meron, wag lang magiging makasarili. Hindi po magugutom. Kaya, hindi po siguro katuwiran na sasabihin na lumulubo ang ating populasyon, kaya kinakailangan magbawas, gumawa ng paraan para patayin ang mga binhi, patayin ang mga pinagbubuntis. Hindi po siguro, para sa akin, hindi po totoo yun. Kung tayo lamang ay mayroon tayong equal distribution ng ating kita nyo yung mga ginagawa ng mga apostol, mga sinaunang Kristiyano, hindi nag-iikaos, hindi naghirap sapagkat nagtutulungan sa isa't isa. Kaya siguro, yan po ang hamon sa atin. Handa ba tayong sumunod, gumanap, tumulad, tulad ng ginawa ni Kristo? Okay? Upinhatid siya. Hindi po niyang kaisipan ng mga tao doon para yung mga yon ay maging bukas palad din sila sa mga mahihirap. Kapatid, pag may tiwala lang tayo sa ating Panginoon, may pananampalataya lang tayo, hindi po magugutom ang bansang ito. Kaya pinakikita lang siguro ng Panginoon na ang simpleng-simpleng paraan. Kaya sa inyo po lahat, wala na po tayong sapat na oras sa happy viewing, happy listening, at dadako na po tayo sa Healing on the Air. Dakilang amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa ipinakita mong mabuting balita, Lord God. Totoo nga, Lord, Diyos kang makapangyarihan. Pero kaming mga anak mo, may magagawa kami. May magagawa kami, meron kaming pamamaraan din. Kaya lang, kaminsan, pag ang tao makasarili, wala na talagang iba. No choice. Kaya siguro sasang-ayunan lang yung RH bill na yan. Huwag po, mga kapatid. Huwag po, sapagkat labag ito sa kautusan. Labag ito sa salita ng Diyos na buhay. Kaya po, sa mga sandaling ito, tinataas ko po, of course, unang-una na po, belated happy birthday kay Sister Jo Gonzales. Nawa, marami pang kaarawan darating sa buhay mo. Gayon din ang aking kapatid na si Sister Fanny Baluyot. Kapatid, marami pang kaarawan na darating sa iyo. Nawa, basbasan ka ng Panginoon, sampu ng iyong sampahayan at maghari ang kapayapaan. Kung meron ka mga bisita dyan, huwag mo munang pag-serve yan. Makinig muna kayo rito. Alo, baka mo rinang kayo, ha? Okay, so mga kapatid, itinataas ko po. Naniniwala po tayo na ang Diyos ay nakatunghay po sa atin. Si Roberto Tinumpit and family, Maria Victoria Evangelista, Elisa Macaspak, Jojo De Jesus and family, lahat ng Bulacan Boys and Girls. And din si Alice Jane, John Leno, Grace Brisbane, Arkil, Miguel Malnes, Maricel, Ronald, RJ Rochelle, Pauline, Rigacho, at ang Rigacho family. Yan din po, Panginoon, itinataas ko rin sa Golden Chronica Publishing, sina A.D. Evamen, Alvin, Clarice, Laurel, Rivera, at Pisuelo family. Kaya din po si Roland, Benedicta, Sevilla, at ang kanyang mga anak.
Tinataas ko rin si Rodwell, Joy, si RJ, Ninita, Samson, Anit Cantuna, Aning Taglinawan family, Erna Gloriani, Jaisel Dorano, Neda Luxinan family, Nita San Juan, hindi po si Nuna Cabrigas, cancer victim po, Maria Nicole Putrabo. Patuloy ko rin itinataas sa iyo, Panginoon, si Milagros Arcadio Ventura. Lingid sa iyo, Panginoon, ang daladala niyang kasakitan at karamdaman. Ngunit sa kapangyarihan mo, Lord, walang magagawang iyang sakit na yan, yung kapangyarihan ng karamdaman na yan. Kaya mong maski ngayon kung gusto mong paghilumin yan, mapaghihilom mo yan at mapalalakad mo in the name of Jesus of Nazareth. Kaya hindi pa si Glenn Makaraig, tinataas ko rin sa iyo, si Joe Tenko, John Paulo T. Odeber, Cristina Mejia, Roberto Gallardo, Alexander Odeber, Juan Grace Odeber Torres. Patuloy ko tinataas si Francisco Torres, Francisca Juana Torres, Alicia Pisado, Nicole Francisco, Ralph Nicole Reycanya, Rosalie San Marcos. At yan din, Panginoon, tinataas ko rin po sa iyo si Rachel Lanzarote. At mayroon pong mental disturbance. Panginoon, ikaw po ang lumikha ng tao. Nayos mo po lahat-lahat. Patuloy ko rin tinataas sa iyo, Lord, ang RSV tuloy ang mawala sa isipan ng mga mambabatas. Of course, ang amin pong head servant, Brother Ting Arcadio, ang kanyang may bay, Erlinda Arcadio, and then si Carol Tan and family, John James Sulapo, Eli Villanca, and then si Crisanto Bail, Baby Maniflor, Nelda Dante and family, Alice Samson and family, and then po pamilya Borselo, Ising Borselo. At yan din po si Apa Apalidia at ganon din si Sister Liling Opinya. At tinataas ko rin sa iyo, Lord, si Dio Gracias Timao, Lucy Timao, John Lohe Timao, Johnson Timao, A.D. Ellen Ebias and family, Melanie Said, Fermin Morano, Gaudincia Morano, Melody Morano, Ana Rose Yalsa Boni Copeno, Vanessa Copeno, Mark Anthony Copeno, Betty Feliciano, Luisa Gatchalian, Ruby Magtuto, Tita Baed, Royal Baed. And din po, Panginoon, si Dere Rodriguez, Ricardo Nicdao, Celia Nicdao, Fortunata Losada, Dr. Valentin Lita Molano, Abigail Molano. And din, Panginoon, si Danilo Dang, Dariel Rachel, Dennis Darwin, at Danilo Enverso Jr. Patuloy ko rin tinataas sa ilo, si Matt San Juan and family, Luz de Leon and family, Mauro Jimena Jr. and family, Joey Velasco and family, and din po, Lord, si Grace Joy Velasco, Delia Hamero, and si Rose Albacino, Perlita Angong, Ria Rico, Ann Ortiguera, Jenny Lapera, Orly Alice Peña and family, Maria Velasco, Rebecca Crisostomo, Rebecca Esing Crisostomo. Yan din po, Panginoon, si Quincy and children, Jetford Signat, Jose Garcia and family, yan din si Rose Mercado, Dr. Dona Adolfo. Patuloy ko rin tinataas sa iyo, Lord. Narito po, Panginoon, sa mga teleview, sa mga live stream viewer, si Elisa Nicolas from Vietnam, yan din po Shirley Yap from Singapore, Carmela Romera from Japan, Cathy Tinumpit from Japan, yan din po si Melody Morano of Cavite, Mona Lisa Ramirez of Cavite, Rona Laurito of Bagong Barrio, yan din po si Marilyn Aspiras of San Ezekiel. At ituloy ko rin tinataas sa iyo, Panginoon, si Lorna Cantero of Caloocan. And din naman, Panginoon, complete healing and deliverance. Si Rachel, saka na, deliverance, si Rachel Lanzarote, Benaspiras, Panginoon. Special prayers po, naway pagkalooban ng anak sina Sister Elisa Nicolas at Sister Rowena Perol. Nandun si Neil Regino, Celine Regino, Angelina Regino, Lebrada Lozano, ganun si Mateo Asuncion, Rodela Asuncion, ganun din po si Concepcion Flores, at ganun din po si Jovelyn Cabandong
At yan din si Angel Cabandong, Violeta Boleche. Patuloy ko pa rin tinatawag si Angie Abayon, and then si Bening Tabianan, and then si Violeta Dumadapat, Jenna Abogado, ganon din Lord si Rosario Talavera and family, Paul Moreno, Jeneline Pingol, and then si Rodrigo Talavera and family, Bacani family, Figois family. At tuloy ko rin tinataas sa iyo, Panginoon, si Rosalie Abara and family, Ruel Talavera and family, Rosmail Torres and family, Ronalyn Talavera. And din, Panginoon, panalangin po, Rayar, para kay Hilario Matienzo, Heidi Matienzo, ganon din si kay Mick Hayla Huntelia, Janice Janet and Jane Janley Yap. And din po kay Laurito family, Dioson family, Hugan family, Rico family, Francisco Asidelio, and din po si Erlinda Asidelio, Carlo Asidelio, Ferdinand Asidelio, gayon din si Lerma Pega, Elnora Lianeta, at yan din Lord si Popelegrina Galang and family, Adrian Galang and family, Pablo Moreno and family, Alexander Galang and family, Angelita Pingol family, Arnel Galang and family. At yan din, Panginoon, itinatas ko pa rin sa iyo, Lord, si Arlene Di Malanta and family, Renalyn Iglesias, Arnold Galang and family, Geda Nicolas and family, Asidelio family, Apostol family, Lida family, Reyes family, Oliva family, Leonardo family, Lorna Laudi family. And di po si Josephine, Sister Leonor Canlas and family, Christina Amante family, John Michael Bolanos, and then si Edwin Gondran family, Remedios Peralta family, and din, Panginoon, si Rolando Nicolas Alma Madrelejos, Ronaldo Piscasio, Arlene and Bartolome Caliano. Lord, patuloy ko pa rin tinataas sa iyo, Lord, si Liste Pinano, Apolinar Anarnas, and then Susan Poliquero, Venus Peras, Rowena Mamunong, Delia Diesta, Robin Mamunong, Prince Carl Torres, and di po si Princess Charmel Torres, and then si Edgar Cueva, Mutia Montilla, at ganon din, Lord, si Ramer Santa Maria, Rey Cipriano, Cesar Artigas, Eden Paris, Neri Mata, Shirley Cantero, si Mona Lisa Ramirez, Shirley Ramirez, Lope Ramirez and Senior, Lope Ramirez Jr., at Fermin Santos. In the name of Jesus, Lord, yan din po si Socorro Santos, Romel Santos, Juicy Murano, yan din po si Carmela Mary Murano, Picelia Santos, Ronelio Lim, Yuin Lim, Mel Kalim, Jayar Maginang and family, Teodorico Takaisan and Jr., George Benedicta Anovert. Yan din, Lord, Selena Sumilhig, Eli Ecleo, Ernesto Habulan Jr. Lord, ang lahat pong yan, Panginoon, tinataas ko po sa iyo, Panginoon. At yan din, Lord, ang Diocese of Caloocan. Nawa, Lord, patuloy mo pong ingatan, laging pag-iisahin mula sa aming obispo at ang kanyang mga kaparihan, panguna po ni Bishop Diogracia Siniegues, yan din po ang aming spiritual director, Bishop Tid Bacane. At lahat po ng gumaganap, yan din sa hapong ito, Lord, naging kaagapay ko po, si Sir Jenny Lapera. At yan din po si John Silverio at ang kanyang mga anak, in the name of Jesus. Yan din po si Marvin Barros at lahat po na may nagaganap na
mga anniversaries ngayon, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, at lalong pag-alabin pang pagnanasang mamapaglingkuran ka. And then, tinatas ko rin sa iyo, Panginoon, ang magaganap na si LSS bukas po, Panginoon. Umipo ka ng marami pang mga anak mo na hindi pa nakakapakinig ng seminar na ito. Sa seminar na ito, dito po nagmumula ang pundasyon na malalaman natin ang pagkakristyano. Ano nga ang pagkakristyano ko? Kaya Lord, ang lahat ng ito, idinadalangin po namin, Panginoon, maging ng aming mabait na kuraparoko, Lare, Toledo, at nawa, Panginoon, lagi pong kaliwanagan ng kaisipan, Panginoon. In the name of Jesus of Nazareth. Of course po, ang aming community, Soldiers of Christ, na sa pangunguna po ng aming head servant, by the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus of Nazareth, at lahat po ng mga nagdiriwang ng kani-kanilang mga kaarawan, lalong-lalo na po si Sister Fanny Baluyot, na ngayon po siguro, tuwan-tuwa ang Panginoon dahil hindi lang po ang binubusog niya yung kanyang mga sariling kanyang pamilya, kundi maging yung kanyang mga kapatid. Kaya mabuhay ka, Sister Fanny Baluyot, sampu ng iyong mga bisita dyan. Kaya inihiling ko po, mga kapatid, na bukas po, nawa, Lord God, loobin mo na maraming manood ng programa ng Soldiers of Christ. Bagamat 30 minutos lang, pero naniniwala po, yung kalating oras na yan ay punong-puno ng biyaya at pagpapala. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus na walang hanggang kaliwanagan, kay samuat ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Glory to God, glory to you, Jesus, glory to you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng ito, Ama, minsan pa, kapuri-puri ka't dakila ka sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang hapon po at maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Sister Linda Pasiulan, alam ko na nanonood ka. Salamat po.